Isang mapagpalang araw po ng Friday o Biyernes, November 14, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Magandang balita po. Wala na po tayong bagyo na minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung sinasabi nila na invest or low pressure area, LPA sa may bandang silangan ng Mindanao, na wala na po, no? Marami nagsasabi may panibagong bagyo na naman daw. Gustong-gusto, tuwan-tuwa pa sila, no? Wala naman tayong panibagong bagyo na minomonitor. Sa ating tinatawag po na forecast weather condition, maaga pa lamang po, no, ay maaapektuhan na ng mga localized thunderstorms. Kasama na po ang ITCZ, yan ang pangunahing weather system natin o tinatawag din natin na Intertropical Convergence Zone. Ang bahagi po, makinig ko, ng Bicol Region, Quezon, Batangas, Calapan, Romblon, Marinduque, Panay Island, Negros, Leyte, Bohol, Cebu, Samar Island, Surigao del Norte, Bislig, Zamboanga Peninsula, Basilan, Holosulo, Tawi-Tawi. Yung mga lugar po na yan ay naaapektuhan ngayon at bandang silangan ng Mindanao yan naaapektuhan ngayon na tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. Yan po ay salubungan ng hangin sa northern at southern hemisphere. Parte naman po ng Eastern Visayas, malaking bahagi ng Eastern Visayas at Luzon ay wala naman po nakikitang weather system na nakakaapekto sa mga lugar na yan. Diyan sa bandang hilaga po ng Luzon o extreme northern Luzon, yung amihan or northeast monsoon ay unti-unti na ulit nararamdaman. Nawala kasi yung epekto niyan dahil po sa super typhoon Yuan na alam naman natin na wash out lahat ng mga hangin. No? Siya ang pinakalaging hari sa lakas po ng weather system niya na meron siya. Pero ngayon unti-unti na pong muling nararamdaman ang epekto ng amihan. Yun yung tuyot at malamig na hangin na nanggagaling po sa may Siberia, umiihip diyan naman po sa hilagang Luzon. Nararamdaman natin at muli natin mararamdaman yan. Ipapaalala ko, bandang hapon ngayong araw po ng Friday, mas dadami pa po ang mga lugar na makakaranas po ng maulap na kalangitan with isolated rains, no? And thunderstorms dahil po sa ITCC at ito pong mga localized thunderstorms. Kasama dyan ang Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Kaya naman po yung mga nagtatanong, no, tulad ng aking sinabi, wala naman tayong bagyo na minomonitor na panibago, no? Bakit daw may mga pag-uulan na nararanasan? Ayan na yung sagot ng ITCC at mga localized thunderstorms. Kasi yung iba kasi ang sinasabi, akala nila is bagyo lang talaga ang nagpapaulan or nagbibigay ng mga pag-ulan, pero napakarami pong weather system sa Pilipinas. Bukod sa ITCC at mga localized thunderstorms, tumataas din ng tsansa muling bumalik ang easterlies at yung shear line, no? Yan po yung mga weather system na pangunahing naramdaman, lalo na po kapag buwan po ng November. Sa atin naman pong advanced weather forecast sa tropical cyclone threat potential, sa bago po matapos ang buwan ng November, may namomonitor po tayo sa may bandang silangan ng Mindanao na low pressure area, pero take note, yan po nasa low chance na maging isang ganap na tropical depression. So yung sinasabi ng iba na panibagong bagyo na naman daw, super typhoon, may pangalan na nga po agad, no? Nakakatawa nga po, wala pa yung bagyo, may pangalan na. Berbana po kasi yung susunod na bagyo o papangalan ng Berbana, yung susunod na bagyo mabubuo sa loob ng ating bansa. Sinasabi ng iba, pangalan pa lang daw, nakakatakot at mapanira na, no? Mapaminsala kasi parang mala super typhoon daw ang pangalan. Well, lilinawin ko lamang sa inyo na hindi tayo magdedepende kung ano ang pangalan ng bagyo, kung ito yung magiging malakas. Kahit sabihin natin ano pang pangalan niya, nakakatakot na pangalan yan, hindi natin madedetermine yan kung magiging malakas o super typhoon hanggat hindi pa lumalabas yung kanyang tinatawag natin na track and intensity forecast or yung area of probability. Sa advanced weather forecast naman natin, ang nasasagap lamang sa ngayon, as of now, ay low pressure area na low chance na maging tropical depression. Yun po, no, yung pinakasagad na ng advanced weather forecast natin. And then sa mga susunod na mga araw, lalo na po sa last week ng November, bago po matapos ang buwan ng November, may nakikita tayong banta ng LPA pero hindi pa siya sure,
Hindi pa sure yan kung magiging isang ganap po na bagyo o tropical depression. Kasi diyan naman talaga magsisimula ang bagyo sa pagiging tropical LPA, low pressure area, nagiging tropical depression. Ito yung category niya, tapos magiging tropical storm, severe tropical storm, typhoon, very strong typhoon, and then susunod na ay super typhoon category, which is nangyari yon kay bagyong Yuan na matindi ho ang naging pinsala. Hindi lamang po sa Catanduanes, pati ng Camarines Sur, parte po ng North Luzon, malaking bahagi ho ay napinsala at nakaranas po ng mga malalakas po na pag-ulan na may mga bugso ng hangin. So ay naman nating maulit. Alam nyo, dalawang malakas na bagyo na yung sumunod, no? Yung nauna, yung Typhoon Tino at Super Typhoon Yuan. Hindi na po nakikitaan sa forecast na masusundan ito ng panibagong malakas na bagyo. Kung pinagbabasihan naman ng iba, bakit daw noong 2024 tatlong super typhoon ng sunod-sunod malalakas na bagyo? Ngayon kasi, no, iba na yung senaryo or yung nagiging sirkulasyon ng hangin. So ang tsansa ngayon, kung may bagyo mang mabuo bago matapos ang buwan ng November, hindi makikitaan ang potensyal ng pagiging super typhoon. Take note natin yan, kung may panibagong super typhoon, malayo pa lamang po makikita na yan sa advanced weather forecast. Ito nga, nakita naman natin kahapon, meron pong LPA or Invest 98, no? Diyan sa may bandang silangan ng Mindanao, sinasabi nila bagyo na naman daw kasi yung iba natutong gumamit ng apps, lalo na sa windy.com, may nakita lamang na tuldok o umiikot na hangin, may kinabahan na agad. Sinasabi, may bagyo na naman, super typhoon, no? Ang pagiging weather forecaster po talaga, hindi yan basta-basta. Inaaral po yan ng mahabang taon, ng mahabang panahon bago natin makonsider yung isang bagay o isang sirkulasyon ng hangin na magiging isang bagyo. Dapat alam natin lahat ng weather system na nakakaapekto at kung ano yung nagiging epekto nila sa malaking bahagi ho ng ating bansa, tulad na lamang ng ITCC. Ano ba ang nagiging epekto niyan? Ang ITCC ho, no, ay parang sirkulasyon din ng ikot ng bagyo. Yan ay lumalapit din sa parte ng Luzon dahil may sirkulasyon din ng hangin yan. Ang ITCC kasi salubungan niya ng hangin sa northern at southern hemisphere. So pag mas malakas yung northern hemisphere ng hangin sa kabila o sa southern hemisphere, kung mas malakas yung isa diyan, doon hahatak yan, no? Kung pasilangan or pakanluran, nag-aagawan ho yan. Pero nakikita naman natin, mas lumalapit po yung epekto ng ITCC diyan po sa may bandang silangan ng Mindanao. So ngayon, wag na kayong magtaka kung makaranas po ng maulap na kalangitan parte ng Eastern Visayas at Mindanao dahil po yan sa tinatawag po natin na intertropical convergence zone. Ang mga localized thunderstorms naman po ay may mga chance ding maranasan sa Metro Manila, no? Ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na po sa Luzon dahil sa maalinsangang panahon sa umaga, sa tanghali, mainit kasi na hangin sa umaga hanggang sa tanghali, nag-evaporate yan, no? Tumataas siya sa langit, sa ulap, and then nabubuo yan bilang mga localized thunderstorms. Bandang hapon naman, bumabagsak yan. Kaya huwag tayong magtaka, kahit magandang panahon sa umaga sa tanghali, may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan, lalo na po sa bandang hapon at sa gabi. Pero it doesn't mean na kapag merong malalakas na pag-ulan sa hapon at sa gabi, hindi agad yun epekto ng baka mamaya may panibagong bagyo na naman. Kaya nga po ini-explain ko talaga, and itong ating pinaka-update is more on explanation at pagpapaliwanag po sa weather system na nakaka-apekto ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. One by one, dahil lahat po na nakikinig sa atin, gusto ko nananamnam nila, no, yung mga sinasabi nating update. Talagang hindi sila nakakaramdam ng takot. Yung iba kasi nakikita nyo naman, sabi, panibagong super typhoon, kung talagang mag-update, nakakatakot. Ito po, one by one, step by step, explain ko po sa inyo lahat yan. Kahit mainit, tirik ang araw, maganda ang panahon, meron tayong weather system pa rin, hindi nawawala. Pero asahan nyo ho, no, eto, no, kung may mabuo mang bagyo bago matapos ang buwan ng November, ay magiging mahina lamang yun. Hindi yun nakikitaan ng malakas, no. Yan po ang ating asahan at panghawakan. Pero syempre, kinakailangan pa rin natin manalangin sa Panginoon sa safety po ng bawat isa. Yan lamang pong pinaka-update natin sa ngayon, and please don't forget to like and subscribe and then pahita rin ang notification bell. Maraming salamat po.